para sa aking kalawang kwento. Ang kalawang kwento na ito ay pinamagatang ang kwento ni Adan at Eva sa paniniwala ng mga taga-Tausug. Tayo magsimula. Gagawa ang Diyos ng lalaki at inutusan niya ang mga anghel na kailangang kumuha ng apat na solid ng lupa upang magawa si Adan. Ngunit natakot ang mga anghel kay Satanas dahil nagselos si Satanas sa mga anghel ng Diyos. Pero nangako din sila na tutulungan ng mga anghel kung uutusan din daw sila ng Diyos. At sinabi ito ng mga anghel sa Diyos dahil doon ay inutusan din ng Diyos ang mga demonyo, kaya ang anghel at ang mga demonyo ay tulong-tulong upang kunin ang lupa. At na makumpleto na nila ang apat na solid ng lupa ay binuo na nila si Adan. Binuo na nila si Adan. Yan si Adan, natutulog. Hindi ito gumagalaw at nagsimula ng pumutok si Adan dahil sobrang init. At inutusan niyang buhusan ng tubig si Adan. Kaso natutuyo si Adan kasi natutuyo si Adan. Kaya nagutos din ng Diyos na lagyan ng hangin si Adan para matuyo. Ngunit may problema, hindi kumikibo si Adan. Kaya nagutos ulit ang Diyos na lagyan ng apoy si Adan. At dahil doon napabuti ang kalagayan ni Adan. Mayroon na siyang lupa, tubig, hangin at apoy. Kaso mayroon pang problema tuwing babaying si Adan, ang kanyang leeg ay humahaba. Kaya sinabi ng anghel na tuwing babaying ay sasabihin ni Adan ang purihin ng Diyos. Tsaka sa tuwing hihikab ang sasabihin naman ay paalisin ng Diyos ang mga Satanas mula sa akin para bumalik sa dating ayos ang baba niya. Pero nalulungkot si Adan. Si Adan kapag siya ay nag-iisa, kaya habang siya ay tulog, habang siya ay pinatulog ng Diyos, at habang tulog si Adan ay nanaginip siya. Ang isang tadyang niya ay hinila at inilagay sa kanyang braso, at pagising niya ay nakita niya ang isang magandang babae na si Eva. At nakahiga ito sa kanyang braso at simula noon nagsimulang maging tawang mundo. Nagkaanak sila ng puting lalaki at babae at itim na lalaki at babae. Ito yung mga anak nila. May picture yan. At simula noon ay nagpakasal ito sa kanilang mga sarili. Kaya doon nagsimula ang itim at puti at hindi sila naninirahan sa bundok ng pilak at ginto, kundi sa mga bakal sila tumira. Isang araw ay may nangakit kay Eva. Nakainin ng pinagbabawal na prutas at kanya itong tinanggihan. Isang araw ay may isang bata si Eva na nakita na umiiyak at inutusan niya ang mga anghel na dalhin ito sa kanya. May nakita daw siyang batang umiiyak. Ayan yung mundo ng paraiso. Tapos may nakita si Eva na batang umiiyak. At sabi nung may nakita si Eva na batang umiiyak, kaya inutusan niya ang mga anghel na dalhin sa kanya yung batang umiiyak na to. At sabi ng bata, kaya siya umiiyak ay napapalabasin sila sa munting paraiso kung hindi sila kakain ng bunga ng puno na pinagbabawal. Kaya umiiyak daw yung bata. At dahil sa tukso, kinain ni Eva ang
prutas at hinikayat niya rin si Adan. At hinikayat niya rin si Adan. Kaya doon nagsimula ng umihi at tumahi si Adan at Eva, at dahil doon ay pinalayas ito sa paraiso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makita dahil sa kasakiman ni Eva na nagpalayas sa kanila sa paraiso. Dahil daw sa kasakiman ni Eva, kaya pinalayas sila sa munting paraiso. Maraming salamat sa pakikinig.